what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At ito nga po, no, pag-usapan natin mga kababayan, ito pong naging pahayag ni VP Sara Duterte na kung saan mga kababayan, no, naghabilin na daw po di umano itong dating Pangulong Duterte mga kababayan nung siya po ay pumasyal diyan po sa The Hague mga kababayan, no? Siguradong napaka-emosyonal no netong mga pangyayari na to at pagtatagpo no ng dating Pangulong Duterte at ng ni VP Sara Duterte mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts na rin tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay? So, eto nga mga babayan, naglabas, no, o sumagot etong si VP Sara Duterte sa isang interview ay sinabi nga po niya no, na may habilin na daw po no ang dating Pangulong Duterte mga babayan. No, at sigurado no itong mga DDS na to no ay ang sinisisi na naman nila dito no ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos mga babayan. No? Dahil alam naman natin no na yan talaga ang kanilang sisisihin diyan. Dahil nga sinasabi nga netong mga DDS mga babayan na hindi po mapupunta diyan ang dating Pangulong Duterte kung hindi po no dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba mga kababayan? Pero hindi nila naisip no sino ba ang nagsampa ng kaso dito sa dating Pangulong Duterte sa ICC, mga kababayan. 'Di ba? Kung titignan natin maigi, hindi naman yung Pangulong Bongbong Marcos ang nagsampa ng kaso sa ICC. 'Di ba mga kababayan? Sumunod lang yung ating Pangulo sa kung ano yung tama no at yung proseso. At yun ang hindi nila matanggap mga kababayan. Diba? Hindi nila matanggap yon, no? Pero pagka binabanatan ng dating Pangulong Duterte, ang ating Pangulo, no, tanggap na tanggap nila. Diba? So, eto mga kababayan, panoorin natin yung balita, no? Tila talaga ng mga nasisipa, no, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. No, dito po sa mga pangyayari na to, unahin natin itong isang balita na to mga kababayan, no? Nasa The Hague muli ang bise para dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa ICC. Ayon mismo sa VP, ilang araw siyang mananatili roon. Si PRD, ipa-expound kung ano yung skin and bones, payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo. Hinggil naman sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tigilan na ang pamumulitika, sabi ng bise. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Wala naman kami ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, silang tumigil. Muling Okay, so yung mga kababayan, no, wala daw silang ginagawang pag-atake mga kababayan. Sagot at depensa lang. No? Anong masasabi ninyo no, dun sa statement na yan ni VP Sara Duterte? No, pero kung titignan natin, no, yung kanyang ama, ang dating Pangulong Duterte, noon pa man, no, ay umaatake na dito kay Pangulong Bongbong Marcos at marami silang inilabas na statement. At meron pa nga no itong sila Attorney Harry Roque no na nilabas na video no na sinasabing gumagamit daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Na napatunayan naman no na AI generated yung video na yon, pero pinaninindigan nila mga kababayan na hindi AI yung video na yon, di ba? Ano sabi ng palasyo mga kababayan diyan po sa naging kalagayan ngayon ng ating Pangulong Pangulong Duterte mga kababayan?
Nalilito na ako. Okay, so ano ang sabi ng palasyo, no, tungkol dyan sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan? O, eto po yan. Si Mrs. Zimmerman mentioned na butot balat na daw si former President Rodrigo Duterte. Do you think this is a cause of concern considering that the investigation about the alleged human rights violations still ongoing? Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, at hindi na daw siya nag-take ng medicine. No? Parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. At yun din naman ang ibinalita ni VP Sara ng Vice Presidente kanina yatang umaga. So, saka mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa dahig. So, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Yan na Pangulo nga. doon. Oo. So you don't see this as a cause of concern given the situation? Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Okay, so yung mga kababayan, no? At sabi nga rin ng ating Vice President, Sara Duterte, no, na slim, no, itong dating Pangulong Duterte, no? At healthy naman, mga kababayan, at hindi naman na ganun katulad ng balita, no, netong si Attorney Harry Roque na sobrang exaggerated. No? Parang sila pa, no, yung nagwi-wish na may masamang mangyari dito sa dating Pangulong Duterte para maisakato para nila yung kanilang mga hinihiling. No, ano ba yung hinihiling? No, neto nga si Attorney Harry Roque. No, yung parang kanyang kanyang pagbabanta, mga babayan. Yung parang kanyang gustong mangyari, no, na magkaroon ng uprising, no, dito sa ating bansa laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Para ma-justify niya, no, yung kanyang kagustuhan, mga babayan. Parang ganon, no? Parang ganon, mga babayan, no? Yung gustong palabasin o gustong gawin, no, netong si Attorney Harry Roque. Okay, so eto ngayon, mga babayan, yung balita, no, na kung saan ay naghabili na po ang dating Pangulong Duterte. Ayon po yan, no, kay VP Sara. Okay, so eto po yan, mga babayan. Nais umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-cremate na lang sa the Netherlands ang kanyang labi sakaling papanaw siya habang nasa International Criminal Court o ICC. Oh. Ito anya ang naging habili ni FPRRD kay Vice President Sara Duterte sa naging pagbisita nito. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, Grabe, no? Parang narinig ko yung boses ni Attorney Harry Roque doon, no? Punchline pa eh. Nakakalungkot naman yan. Si Attorney Harry Roque ba yun? Parang boses niya, ito. nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, Ayun, sabi no? niya kung Diba? mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Ayon kay VP Sara, sobrang payat na ang dating Pangulo pero hindi naman ito nanghihina at firm ang kanyang balat. Diba? Pabiro pang sinabi ni VP Sara na tila may skincare sa loob ng ICC ang dating Pangulo. Wala din naman anyang senyales ng sakit si FPRRD dahil walang sinasabing urgent ang medical officer sa ICC. Diba? Well, natural din naman na siguro yung sa 80 years old, no? Na mag-isip ng ganon. Samantala, hindi Diba, mga kababayan, yung sinasabi natin, no? Hindi pa babayaan, no, ng ICC health unit yan. No, ng mga doktor. No, kasi sila ang masisisi dyan eh.
pag may nangyaring hindi masama, pag may nangyaring masama, no, diyan sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sila masisisi. No, kasi sasabihin sa kanila, bakit nyo pinabayaan? No, bakit hindi ninyo iningatan? 'Di ba? Bakit ninyo hinayaang may mangyaring ganyan? Diyan sa dating Pangulong Duterte. Sila masisisi diyan. No? Kasalanan nila pag nagkagawa. Na umanong maghahain ng kaso si VP Sara sa mga iligal na kumuha ng kanyang bank statements. Sasagutin na lang anya niya ito kapag natuloy ang paglilitis sa kanya, pero kung hindi man ay ipapaliwanag niya ito sa ibang pagkakataon. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin na yung mga question about sa bank accounts. Binanggit din ng pangalawang Pangulo na maaaring hindi pa siya makauwi sa bansa pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakatakda sa July 28. Okay, so yan mga kababayan, no? Yan yung naging hauling habilin ng dating Pangulong Duterte na i-cremate na ngalan daw siya at iuwi dito sa ating bansa. No? At mukhang malabo na nga po, no, na makauwi. No, itong ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Sa kabila po ng may resolusyong ipinasa, no, itong alam ko si si Senator Robin Padilla na iuwi, no, ang dating Pangulong Duterte. No, ito po 'yan, mga kababayan, dahil parang sinasabi po sa balita na wala pong epekto 'yan sa ICC. Okay? Walang magiging epekto sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC kahit maipasa pa ang isang Senate resolution na humihiling ng pagbabalik sa bansa ng dating presidente. Kasalukuyang nakadetine sa ICC sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo dahil sa kasong Crimes Against Humanity bunsod ng umano'y extrajudicial killing sa anti-drug war ng administrasyon nito. Isang resolusyon ang isinusulong ni Senador Robin Hood Padilla para agad maibalik ng bansa ang dating punong ehekutibo. Subalit para sa mga kongresistang kilalang kritiko ng nakalipas na administrasyon, hindi ito makaiimpluwensya sa ICC. There's nothing that the Philippine government can do today to bring the former president back home. Kasi talagang International Criminal Court na po yung magpapasya kung makakauwi ba o hindi ang dating Pangulo. Alam din naman ng mga senador yon, kahit ano pang resolusyon ang i-file mo rito, kahit mapasa pa yan, ay wala namang magiging impact talaga yon sa ICC. Layon lamang din umano ng resolusyon na paigtingin ng suporta sa mga Duterte. Sa tingin ko, political posturing na lang yan kasi wala na ho sa kapangyarihan ng gobyerno natin na pabalikin siya. Kasi isang international tribunal, which is the ICC, with competent jurisdiction over the alleged crimes, the crimes against humanity, hindi na nila yan pakikinggan kung ano man yung mga sasabihin ng mga domestic authorities. Hinihiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC na palayain ito sa isang bansang nagpahayag ng kagustuhang tumanggap sa dating Pangulo. Rosa Licoz, UNTV News and Rest. Yan, no, mga kababayan. So malabo na talaga, no, na makauwi itong dating Pangulong Duterte. Taliwas po yan doon sa ipinapakalat netong mga DDS, mga kababayan. Okay, so nakakalungkot man, no, itong naging mga huling habilin ng dating Pangulong Duterte dito kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Pero no, iisipin din natin kung bakit nga ba siya nandiyan dyan. Okay? So, ako, wala akong dyan, mga kababayan. Wala akong, ang tawag natin dito, wala akong opinyong masama po dyan. No? Ang sa akin lang, no, patakbuhin yung kaso, no? Yung tungkol po na yan sa mga EJK na yan, mga kababayan. During panahon po ng drug war ng dating Pangulong Duterte. Okay, so kung mapatunayang walang kasalanan ang dating Pangulong Duterte, well, that's the time na pwede nating kastiguhin yung mga nagsampa ng kaso sa kanya. 'Di ba? Huwag nating isisi sa iba. Na huwag nating isisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung ano man yung nangyari na yan, no, sa dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Ang sisihin natin
yung mga nagsampa ng kaso. Huwag niyong ituro. No, at kung may mangyari man sa kanyang wag naman sana, mga kababayan, no? Dahil syempre, dating Pangulo pa rin yan eh. No, at iniiwasan din natin na may mangyaring hindi maganda. Kayo ba? No, gusto niyo bang may mangyaring hindi maganda? Dahil alam naman natin, no, na may mga magtatawag talaga diyan na manggulo. Ay, syempre, no, hindi may iwasan, supporter sila eh. 'Di ba? Talagang may gagawing baka may gawing hindi maganda yung mga supporters na yan. Okay, so ano masasabi ninyo diyan, mga kababayan? No, i-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. All right? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Sa mga palagi po nandiyan dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.